Higit 5 milyong bagong botante ang nairehistro ng COMELEC sa pagtatapos ng registration period. Pero may ilang hindi nakahabol dahil maaga umanong nag-cut off sa huling araw ng registration. Linawin natin ito kasama si COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Laudianco. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa Baybay na Wanda Litat. Attorney, kumustahin muna po natin yung naging voter registration turnout. Higit ba ito sa inaasahan po ng COMELEC? Nako, higit-higit po ito. Ang seril, ano? Ano nga po, sabi namin ni Saman Garcia, mga around January 2025, baka mga 3 million. Pero tama po yung nagbanggit nyo, nasa 5,471,000 po ang total applications na tinanggap po ng COMELEC mula po noong October 20. Maari nyo po bang ibahagi sa amin yung demographics ng newly registered voters? Marami po bang kabataan ang nagparehistro para maging ganap na botante? Marami po. Halos 1.4 million po dyan ang karagdagang botante po. Para sa ating SK, nasa halos 1.6 million o 1.5 million yung karagdagan po sa ating barangay. Meron pong mga mahigit 1.4 million yung mga lumipat po, mga nag-transfer na. Mahigit 1 million din po yung mga pinagsama-samang mga nagpa-reactivate, mga nagpa-correct, nagpa-amend. Kaya po umabot tayo ng 5,471,000 applications po. Attorney, may ilan pong na-frustrate dahil naabutan ng mas maagang cut-off noong huling araw ng registration. Wala na daw ho ba talagang extension? Naku, humihingi po kami ng pangunawa sa ating mga kababayan. Talagang wala na pong extension, wala na pong special voters registration po. Dahil kung matatandaan niyo po, since October 20, 2025 pa po ito, meron po tayo diyang halos 200 days kung saan po binigyan ng pagkakataon ng COMELEC ang ating mga kababayan na makapagparehistro Lunes hanggang Sabado po. At kahit nga po may holidays na pumatakbo dyan, bukas po ang COMELEC. Yun lang po talagang nagsara lang po ang COMELEC kung sakaling dineklarang walang pasok dahil sa bagyo at baha. Pero kung titignan nyo nga po, doon sa mga lugar na nagkaroon ng lindol, nagkaroon po ng mga ibang kalamidad, nung na-check po na pwedeng buksan ng office po ng COMELEC in the same day na natili po bukas, katulad po dito sa Kamalig Albay na bagamat pumutok po yung bulkan, hindi po nagsara ang Commission on Elections. Kaya po sana humihingi po kami ng pangunawa ninyo. Kailangang matapos po ang ating voter registration dahil sinwa na po nakatakda ang ERB hearing at alam naman po natin, lahat ng paghahanda po ng COMELEC sa halalan ay nababase sa pinal na bilang ng ating mga botante. Pero attorney, ano po yung pinakarason kung bakit kailangan na maagang magpatupad ng cut-off sa last day po? Dahil nga po inaasahan na po ng COMELEC yung pagdami, no? Nakalagay mismo po dun sa instruction sa aming election officers dun sa aming resolution 11177 na kapag sa huling araw ng registration, last day scenario, umaga pa lang, kailangan bilangin na po nila ang kapasidad nila na matatapos po yung registration sa araw na yan. Kaya nga po yung iba na naka-maximum na, naka 1,200. In fact, ang maximum po sana nila ay nasa 800. Pero on the average po, ang lahat ng opisina dito sa NCR ay halos 1,500 to 1,800. Meron pa nga po dito sa Taguig na umabot ng 2,200 mahigit ang kanilang in-accommodate. Kaya halos karamihan po sa kanila inabot po ng alas 10, alas 11 ng gabi. Yun po yung dahilan kung bakit meron po talagang around katanghalian pa lang ay nag-cut off na ng pila dahil na-determine nila hanggang doon na lang po yung matatapos nila. Kaya po talagang hindi naman po sa dinedepensahan namin, kundi humihingi po kami ng pangunawa at pinapaliwanag po namin kaya nagkaganito dahil inaasahan nga po namin ang napakaraming tao na pupunta sa last day. Bagamat meron po tayong mahigit 200 araw na ibinigay na pagkakataon na po. At ngayong tapos na po ang voters registration, ano na ang susunod na gagawin ng COMELEC para maiwasan na walang mauulit na pangalan at sapat po yung magiging mga presinto sa araw ng botohan? Ipapatupad po natin ang mandato ng Republic Act 8189 at yun din po yung dahilan kung bakit wala na tayong extension. Dahil sa mga susunod na araw po ay ipapakil na ang pagpala ng mga nag-apply kung saan binibigyan ng pagkakataon po ang lahat
na mag-file ng opposition at yun naman pong na-oppose mag-file ng kanyang depensa. Dahil sa June 1 po, didesisyonan na ang mga applications na lahat ng tinanggap ng ating ERB. Pagkatapos po niyan ay talagang ilalatag na po natin yung final list ng mga botante na ipapaskil muli, yung ating mga presinto at sisiguraduhin na mababa po sa 600 kada presinto dahil kung tatandaan po natin, manual elections po ang barangay kaya nauobliga po kami na damihan yung ating mga presinto nang sa gayon makatapos kagad. Huwag po kayo mag-alala doon po sa mga susunod po nating cycle ng registration ay mas pag-iigihin pa po natin yung ating paghahanda. Sinabi naman po ni Chairman Garcia, by February 2027 meron muling registration para naman po sa 2028 elections. At bukod pa po dyan, idinadaan po lang lahat ng application sa ating automated fingerprint identification system nang masiguro lahat po ng matatala sa listahan na yan ay totoong tao, walang nadoble, walang nameke at higit sa lahat wala na po magiging flying voters. Kumustahin na rin po namin yung paghahanda ng COMELEC sa gagawing eleksyon sa BARM. Ang ating pong bar preparations ngayon ay sumusulong dahil katatapos lamang po noong unang linggo ng Mayo yung filing ng kanilang COCs. Nasa website na po mga kababayan yung mga certificates of candidacies at acceptance of nomination ng mga tatakbo po sa posisyon sa BARM. So ngayon po ay bukas na kung meron pong nagnanais mag-file ng mga tinatawag nating petisyon ni cancel, disqualify, nuisance candidate, depende po yan. Kung meron kayong ebidensya ay bukas na po yan. Asahan din po ninyo sa mga susunod na linggo ay ilalatag na po ng COMELEC yung finalist, yung disenyo ng balota dahil ito na po, inaasahan namin by June po ay mag-iimprenta na kami ng mahigit 2.3 million na automated ballots po na gagamitin sa BARM. Kasunod na rin po niyan at kasulukuyan nga po, nagaganap na, nagsimula na kami yung voter education na pinapaliwanag natin sa lahat ng kababayan natin sa BARM kung para saan ang halalan, paano gagawin ang halalan, sino-sino ang ating posisyon na bobotohan. Magkakasunod na aktibidades po yan ng Cheryl, pati na rin po yung technology part ay inaayos na po yan ng COMELEC nang sa gayon maibahagi natin sa publiko ang lahat ng paghahandang ito. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney John Rex Laudianco, Direktor at Tagapagsalita ng COMELEC.